Bago ang lahat, luma muna. Siguro naman may nakapansin nito nung last part ng January, mula 23 hanggang 27 US time. Pinagtapat ng NBA sa schedule yung magkakaribal na team. Niligay yun ng liga bilang rival week at mapataas yung viewership. Kada taon, nilalagay nila sa schedule yun. Every era din merong magkakaribal na gusto ng mga fans na magtapat naman either sa playoffs or sa finals. Pero sino nga ba ngayon ang mga players at mga teams na bago magkaribal sa panibagong era ng 2020s? So unahin natin dito sa rookies. Ang dapat magkaribal si Victor Wembanyama at si Scoot Henderson. Kung maalala nyo dati, sinabi ni Wemby, kung hindi siya pinanganak, malamang si Henderson ang number 1 overall sa 2023. Pumatak pa noon si Scoot Henderson bilang number 3 sa Portland. Nag-struggle pa si Henderson sa first part ng season. Meron siya ngayong 12 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Galing pa siyang G-League niyan bago yung NBA draft at sinasabi nung most ready na player sa liga. Si Chet Holmgren naman noong 2022 napili bilang number 2. Pero ang headline nun, Orlando Magic ang gustong kumuha sa kanya bilang number 1. Si Paolo Banchero kinuha ng Orlando, napunta naman si Holmgren sa OKC. Pareho naman maganda nangyari sa dalawang player. Naging all-star si Banchero sa ikalawang season, si Holmgren naman nasa isa sa best team. Sinabi din noon ni Holmgren na mas preferred niya maglaro sa OKC kaysa Orlando Magic. Ang isang particular reason doon, roster or yung lineup ng team. Ang naging rival naman ngayon, ang number 2 noong 2022 at ang number 1 ng 2023. Si Wembanyama at si Holmgren. Silang dalawa ang nag-aagawan ngayon sa Rookie of the Year. Isang beses lang naman kasi pwedeng manalo ng Rookie of the Year. Si Wemby meron ngayon 20 points, 10 rebounds, 3 assists at 3.1 blocks per game. Si Holmgren naman almost 17 points, 7 rebounds at 2.6 blocks per game. Si Wemby ang leading shot blocker ng NBA, si Holmgren naman pang-apat. At kapag nagtatapat yung dalawa, laging nagsusuwagan. Silang dalawa din na nakaka-break ng record sa blocks. Hindi na din kailangan manggulat ng dalawa kasi alam mo na yung gagawin nila mga plays na expected mong makikita sa dalawang higante. Sa Rookie of the Month, lamang ng 2-1 si Holmgren. Siya din yung pangalawa ngayon sa ranking sa Defensive Player of the Year. Ang sinabi naman nitong si Holmgren tungkol kay Wemby, pinuri din naman niya na malayo yung mararating ni Wembanyama pero siya magiging all-time great. Ang abangan niya dyan kung kailan magiging playoff contender yung San Antonio para every game ni Wemby at ni Holmgren talaga mabibilang at lalong banggaan. Napanood nyo naman siguro yung game winner ni Steph versus sa Phoenix Suns. Niluto ni Shep sa home court nila yung Phoenix gamit yung kanilang Suns. Wala lang, pinahaba ko lang. Wala din sense yung sinabi ko na huli. So 30 points, 9 rebounds, 6 assists at 9 3-point shot para kay Steph. Si Klay Thompson, exempted muna ngayon. May hangover pa ata. Kaka-birthday lang nung February 9 PH time. Si Kuminga andun pa rin, 21 points at 5 rebounds. Si Wiggins naman, back to normal muna ulit kasi kakatapos lang nung deadline. Nagkagirian pa kanina si Draymond at itong si Nurkic. Natawagan pa sila ng technical dun. Ginamitan pa ni Nurkic ng too small gesture itong si Green. Nakita mo agad ang gusto niyang gawin doon. I-provoke si Draymond. Kasi nga may best game siya offensively. 15 points, 7 rebounds at 9 assists. Masasabi mo pa rin, part of the game yung nangyari kay Nurkic at dito kay Draymond Green. Pero sa post-game interview, si Nurkic pa yung nainis sa hindi mo alam na dahilan. Tinanong kasi ng media itong si Nurkic kung ano masasabi niya tungkol kay Draymond. Ang sinabi niya, hindi na magbabago si Draymond at binabawi na niya yung sinabi niya dating kailangan niya ng tulong. Pero makikita mo doon, hindi niya kasi na-provoke si Draymond Green na mawala sa game at katulad nung nangyari dati. Dahil nga mautak si Draymond Green kumpara sa kanya, alam rin naman niya kung anong gustong gawin ni Nurkic. Base pa sa mga fans, wala namang masamang ginawa si Draymond sa game. Usual antics pa rin naman niya. Siya yung merong ginawang tinont niya si Draymond Green pero hindi naman bumawi doon si Draymond. After pa nung defensive stop ni Green nung last seconds kay Kevin Durant, may sinabi rin naman siya kay KD doon. So usual na trash talk nung dalawa dahil nga silang dalawa may rivalry. Meron kasi ako nakita doon na nilagay ng mga rips reader pero parang masagwa kapag tinagalog ko. Sigurado kasing maitim yun. Huling nagtapat ang Suns at Golden State December 13, 2023. Ito yung time na sinapak na Draymond si Nurkic at nasuspende indefinitely.
Ang sinabi ni Nurkic noon sa postgame interview, kailangan ng tulong ni Draymond at ito nga yung binawi niya sa recent game. Ang isa pang nagkomento doon si Kevin Durant. Katulad din na sinabi ni Nurkic na kailangan ni Green ng tulong. Dinagdagan pa yun ni Kevin Durant nung nasa Golden State siya, hindi naman ganon umasta si Green or ganon ang ugali niya. Sinagot naman yun ni Draymond Green, ito yung hindi pa lumalabas ang suspension sa kanya. Nainis siya sa sinabi ni Kevin Durant na parehong Draymond Green pa rin siya since 2017. Ang dagdag pa doon ni Draymond Green, sana makuha ni Kevin Durant yung tulong na kailangan niya. Alam nyo na ang ibig sabihin nun. Since umalis si Kevin Durant sa Golden State, nagpapalitan na ng iba-ibang bars yung dalawa. Matagal na rin yung rivalry ni KD at itong si Draymond Green. Hindi si Steph yung karibal ni KD, kundi si Draymond. Dahil siya ang tinurong dahilan kung bakit umalis si Kevin Durant dati. Ang legacy pa ni KD, naiwan pa rin sa Golden State na hanggat hindi siya nakakakuha ng championship outside ng team. Dahil tuwing merong mga narrative, sasagot kasi ni Kevin Durant yung Golden State at ang sumasagot naman sa Golden State si Draymond, hindi si Steph or si Klay. Yung isa pang magkaribal doon si Booker at si Luka. Nung last time, umiscore si Luka ng 70 plus points versus Atlanta Hawks yun. Ito naman si Booker, umiscore ng 60 plus points versus naman dito sa Indiana Pacers, kaso natalo sila noon. Kapag regular season, mag-best friend si Luka at itong si Booker. Pero kapag playoffs, anak naman ni Luka itong si Devin Booker. So si Booker kasi munti kang maging Donovan Mitchell. Nagsimula kasi yung kay Donovan na magkaroon ng doubt sa kanya nung nabalikan dati ng Nuggets ang Utah Jazz kahit 3-1 na sa series. Hanggang nagtuloy-tuloy na yon para sa Utah Jazz na hindi sila makaabante sa postseason. Either ilalaglag sila sa first round or second round. Noong 2022, number 1 team pa rin noon ang Suns sa buong NBA. Ang sinabi pa noon ni Chris Paul, gusto niyang bumalik ng finals kasi nahumaling na siya noon nung makatikim siya ng finals appearance. Sa West Semis, dinimolish ni Luka ang Suns noon. Wala nang Porzingis sa Dallas kasi tinirade na nila. Wala siyang kasamang all-star. Ito naman si Booker noon may kasamang CP3. Bukod pa yung nagkaroon na ng issue si DeAndre Ayton sa team. Si Luka at si Booker, isang series pa lang nagtatapat sa playoffs na kay Luka ang edge dun. Sa regular season naman, 13 times nagtapat si Luka at si Booker. 3 beses pa lang nananalo si Luka kontra kay Devin Booker. Ang mapapansin nyo pa dun sa dalawa, lagi sila nagkakasagutan at lagi nag-aaway kapag nagtatapat sa regular season. Sinabi din ni Luka na hindi na lang para sa kanila yung time na yon. Kasi nga ang gusto rin naman ng iba magtapat yung Suns at Dallas pagdating ng postseason or kahit sa play-in tournaments kasi merong rivalry. So importante pa rin kasi yung rivalry kapag sa liga, lalo na kapag playoffs para sa bangga ng mga bandwagons at mga fans. Ito yung ibinebenta or pinalalakas ngayon ng liga na rivalry. Si Shai Gilgeous-Alexander at si Anthony Edwards. Marami mga players sa NBA na may podcast ang pinalalakas ang rivalry ng dalawa. Si PG sinabi niyang gusto niyang makita at itrack kung saan naabot yung rivalry ni Edwards at SGA sa kanilang karir, lalo na nasa West pa sila. Si PG merong rivalry kay Booker pero mas maingay yung kay Luka. Sabi din ni play-in champ Patrick Beverley nasa magandang kamay ang liga dahil sa rivalry ng dalawa. Base pa kay Draymond Green na podcaster din ngayon, silang dalawa ang aabangan sa next 15 years. Pero parang next 5 to 8 years na lang kasi nga si SGA naka-6 na taon na. Nagsimula yung rivalry ng dalawa nung magtapat sila noong January 30. Tinalo ng Minnesota ang OKC. Sa interview, pinuri ni Anthony Edwards si SGA. Pero ito yung game na si Edwards nagreklamo sa post-game interview at pinaringgan niya ng direkta yung mga referee na hindi sila makakuha ng foul. Ang sinabi kasi ni Edwards sa post-game interview, mahirap bantayan si SGA dahil hindi mo siya pwedeng hawakan. Makakakuha siya ng foul dahil 15 out of 16 free throws ang binigay kay SGA nun. Ito lang din yung kakaiba sa rivalry ngayon. Sa Instagram nagkakasagutan dahil nag-post nun si SGA na pinag-uusapan yung kanyang post-game kumpara sa kanyang post-game. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito muna, bigla na lang mawawala.